Narito tayo sa Pakitang Turo, Digital Teaching sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino, Baitang 11. Sino sa inyo ang mamumuno sa panimulang panalangin? Maraming salamat! Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Bigyan niyo po kami ng bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay. Amen. Magandang umaga! Ako si Ruby Claire Brecani Ligtawa ng Kasinglahan Village Senior High School. Maligayang pagdating sa ating virtual classroom. Naririto na naman tayo sa isang panibagong aralin at leksyon na ating matututunan. Para sa ating pamantayang pangnilalaman, nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. Para sa pamantayan sa pagganap, nakagagawa ng mga pag-aaral ukol sa iba't ibang sitwasyon ng paggamit ng wikang Filipino sa loob ng kultura at lipunang Pilipino. Pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o MELC. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit o tungkulin ng wika sa lipunan ayon kay M.A.K. Holiday. Ang ating paksang pag-aaralan ay patungkol sa gamit ng wika sa lipunan ayon kay M.A.K. Holiday. Narito ang ating mga layunin sa ating paksang aralin. Una, nauunawaan ang kahulugan ng komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Ikalawa, natutukoy at nakapagbibigay ng mga halimbawa gamit ng wika sa lipunan na ginamit sa mga sitwasyon at napahahalagahan ang pagkakaroon ng tamang impormasyon sa paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon sa lipunan. Tara, tayo nga ay magbalik-aral sa pamamagitan ng 4 pictures, 1 word. Narito sa ating screen ang mga pagpipiliang mga letra upang makabuo ng inyong tamang kasagutan. Tama! Ang tamang sagot ay salita. Mahusay. Mahusay. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang may pahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ngayon ay panoorin natin ang isang video clip na pinamagatang Tarzan. Pagkatapos ay iugnay natin ang napanood na video sa wika. You want it? Hey, it's bruised. Then I'm in good company. Are you all right? Fine. I saw a sign.  'Cause I don't
napansin mo sa paraan ng pakikipag-usap ni Tarzan? Naintindihan kaya siya ng kanyang kausap na si Jane? Ngayon, sa pelikulang Tarzan, sa mga hindi nakakakilala kay Tarzan, isa siyang tauhan sa kwento na naulila sa gubat habang sanggol pa lamang. Pinalaki siya ng mga unggoy. Huhu! Haha! Na nakapalupot sa kanya. At dahil hindi nagsasalita ang mga unggoy, ay lumaki si Tarzan sa mga tunog ng hayop na ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan ay ang mga tunog nito. Maging sa iba pang mga hayop sa gubat. Hanggang may dumating na mga tao sa gubat. At dito ay unting-unting natutuhan ang paggamit ng wika. Ngayon, alamin nga natin kung anong kahulugan ng wika. Gusto kong malaman sa inyo kung anong kahulugan ng wika. Gagamit tayo ng Mentimeter. Ay ibibigay ko ang Mentimeter, yung code na naka-flash sa ating screen. Okay, tignan nga natin. Ano ang kahulugan ng wika? Okay? Magbibigay ako ng ilang minuto sa pagsagot. Tignan nga natin ang inyong mga sagot. Ayan. Nakikita na natin. Tama. Ang wika ay masistemang balangkas. Meron ding sumagot na makapangyarihan ng wika. Ang wika ay bahagi ng kultura, damdamin, saloobin. Ginagamit sa pang-araw-araw, ugnayan, komunikasyon, sinasalitang tunog, pagkakaunawaan, balbal, ideya, pagkakaintindihan, pantao, lengguwahe, pakikipagtalastasan. Ayan, sambitla, tama ang inyong mga kasagutan, ang gagaling. Kung gayon, ang wika ay sadyang mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing daluyan ng impormasyon, nagpapahayag ng saloobin at marami pang iba. Panoorin nga natin ang isang video clip, presentation at tukuyin ninyo ang mga wika o pahayag ng particular na personalidad sa balita. Sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi hanggang sa Pre-SONA Forum kanina, isa nga sa mga pangunahing natalakay ang estado ng ekonomiya sa gitna pa rin ng ating patuloy na paglaban sa COVID-19. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi, kasalukuyan pang nakikipagsapalaran ang Pilipinas laban sa first wave ng COVID-19. Kaya naman sa ngayon, para sa punong ehekutibo, bagamat maraming industriya na ang nagbalik, mahirap pa ring sumugal para sa buo at pinalawak pang pagbubukas ng ekonomiya. Kaya't dahan-dahan ang mga hakbang ukol dito ng gobyerno. Tayo hong pobre. We cannot afford really a total epidemic or pandemonium. And if ever there is going to be a spike again, baka marami ang infected or re-infected. At least yung calibrated numbers of people we allow to go out would be still within manageable numbers. Because if we open the entire Philippines and thousands upon thousands of new cases would happen, then we are in deep. Alamin natin kung sino ang personalidad. At tama! Si Pangulong Duterte. Ano ang siping pahayag? Pilipinas, nasa first wave pa rin ng COVID-19 pandemic. Ngayon, ay ang ating tatalakayang paksa ay patungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Ano ang kahulugan ng lipunan?
Ang lipunan ay malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag-uugali, ideya, saloobin at namumuhay sa tiyak na teritoryo at itinuturing ang mga sarili bilang isang unit. Ano naman ang wika? Tumpak! Ang wika ay pasalita o pasulat o instrumentong ginagamit ng mga tao sa loob ng lipunang ito upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit, ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan? Ating alamin! Sa pamamagitan kasi ng wika, nakakapag-ugnay tayo ng mas epektibo sa ibang tao at mas naihahayag natin ng maayos ang ating mga iniisip at damdamin. Ayon kay Wallace P. Robinson, ang tungkulin ng wika ay ang pagkilala sa estado ng damdamin at pagkatao, panlipunang pagkakakilanlan at ugnayan. Ang wika ay isang paraan ng pagtukoy sa antas ng buhay sa lipunan. Ibig sabihin, napakahalaga talaga na kailangan upang mas mahubog ang paggamit ng wika. Dapat ay matutunan mo ito kasama ang iba pang tao at magamit ito sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay. Kung hindi mo ito gagamitin, baka mahirapan kang matutunan ito sa mabilis na panahon. Nabatid na natin na ang wika ang pangunahing instrumento upang maipahayag ng tao ang kanyang sarili. Wika rin ang kasangkapan sa komunikasyon at nagpapatibay ng relasyon sa kanyang lipunan. Sa makatuwid, wika ang nagbubuklod sa ating lahat at nagpapakilos sa lipunan. Si Michael Alexander Kirkwood Halliday ay isang linguista na pinanganak sa Inglaterra. Ayon sa kanya, may 7 kategorya ang gamit ng wika sa ating lipunan. Instrumental. Ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangang pisikal, emosyonal o sosyal ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang bigkas na ginaganap o performance utterances sa wikang instrumental ay ang mga sumusunod: pagpapahayag, panghihikayat, pagmumungkahi, pakikiusap, at pag-uutos. Halimbawa, ang pakikiusap mo sa iyong nanay na bilhan ka ng bagong cellphone para sa iyong online class. Halimbawa, ang panghihikayat mo sa iyong mga kaibigan na tumulong para sa community pantry sa inyong barangay. Halimbawa, ang pagsulat ng liham sa patnugot. Halimbawa, ang pagpapakita ng isang patalastas tungkol sa isang produkto. Sa instrumental ay mapapansin din na may himig o tonong nanghihikayat. Halimbawa sa sitwasyong, ano ang sasabihin mo sa mga taong hindi sumusunod sa protokol na inyong barangay kaugnay ng pandemyang laganap ngayon sa ating lipunan? Narito ang posible at inaasahang kasagutan. Mga kabarangay, kung susundin natin ang mga batas na inilagak ng ating kapitan sa ating barangay, matutulungan nating masugpo ang sakit na ito. Halina at maging instrumento tayo ng pagbabago upang tuluyan nang maglaho ang agam-agam ng bawat isa sa pandemyang nagdulot ng pasakit sa ating bansa. Ikalawang paggamit ng wika sa lipunan, regulatoryo o regulatory. Ito naman ang tungkulin ng wika na tumutukoy sa pagkontrol o pag-regulate sa ugali o asal ng ibang tao. Bigkas na ginaganap o performance utterances sa gamit ng wika ng regulatory o regulatoryo, pagbibigay ng panuto, pagbibigay ng batas o tuntunin. Halimbawa, ang pagbibigay ng panuto sa inyong eksaminasyon.
Isa pang karagdagang halimbawa ang paglalagay ng mga traffic signs sa kalsada. Bilang karagdagan pang halimbawa, ang pagbibigay ng direksyon sa pagluluto. Sa regulatory or regulatoryo ay may himig o tono ng pagbibigay ng panuto. Ano ang maaari mong gawin sa sitwasyon tulad nito? Pinapupunta ni Balmon si Laila sa bahay ni Gusion at Nana, ngunit hindi alam ni Laila ang tamang daan. Ang maaaring posibleng kasagutan kapag narating mo na ang ilog sa gitna ng gubat, malapit sa bahay ni Kapitan Lancelot, dumiretso ka sa kanan sa may malaking puno ng mangga at may nakapaskil na babala. Bawal magkalat sa ilog. Dumiretso ka lang ulit hanggang sa marating mo ang bahay na asul. Doon na ang bahay ni Gusion at Nana. Mag-iingat ka ha! Ang pangatlong paggamit ng wika ay interactional. Ang tungkuling ito ay nakikita sa mga bigkas sa pagganap na pakikipagbiruan, pagkukwento sa kaibigan, formularyong panlipunan. Halimbawa, pagbati ng magandang umaga. Karagdagang halimbawa, pagbati sa kaibigan. At pakikipagbiruan sa mga kaibigan. Sa interactional ay may himig o tono ng pakikipagbiruan. Halimbawa, anong gagawin mo sa sitwasyong ito? Dumaan ang babaeng hinahangaan ng iyong kaklase sa inyong harapan. Ano ang sasabihin mo sa iyong kaklase? Ang posibleng kasagutan para sa sitwasyong ito ay Uy, si Mara dumaan. Uy, may kinikilig dyan. Ang personal na gamit ng wika sa lipunan ay gamit ng wika na kung saan ang pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon ang nakikita. Ang performance utterances o bigkas na pagganap ay ang mga sumusunod. Pagsulat ng journal, pagpapahalaga sa anumang uri ng panitikan, at pagpapahayag ng emosyon. Halimbawa ay ang pagsulat ng diary at pag-tweet ng iyong saloobin sa Twitter batay sa isang sensitibong usapin. Ay may himig o tono ng pagpapahayag ng emosyon. Halimbawa, anong gagawin mo sa sitwasyong tulad nito? Ipinalabas sa isang programa sa telebisyon ang tungkol sa issue ng pag-aaway-away ng mga politiko sa gobyerno. Ano ang maaari mong i-post sa social media tungkol sa usaping ito? Ang posibleng kasagutan ay ang mga sumusunod. Lapit na naman ang eleksyon, kaya siguro nagbabangayan at nagpapatutsadahan ng mga politiko sa gobyerno. Nalulungkot ako dahil imbis na nakatuon sila sa suliraning kinakaharap ng Pilipino sa pandemyang ito, parang mas nauuna pa ulit ang kanilang personal na interes. Sa panahon ngayon, pagkakaisang kailangan natin, hindi pagbabangayan. Disiplina, #disiplina para sa Pilipino. Ang heuristiko ay ginagamit sa paghingi ng impormasyon na may kinalaman sa paksang tinatalakay. Ang performance utterances o bigkas na pagganap ay ang mga sumusunod: pakikipanayam o interview, pagtatanong at pagtuklas, pagpuna at pag-eeksperimento. Halimbawa natin ay ang panonood sa telebisyon, pakikinig sa radyo, pagbabasa ng mga magazine, pagtatanong at pag-i-interview sa isang tao upang makakuha ng mga nararapat at tamang mga datos. Sa informatibo o representasyonal, kabaliktaran naman ito ng heuristiko. Kung ang heuristiko ay paraan ng pagkuha ng impormasyon, ito naman ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasalita o pasulat.
Halimbawa natin sa bigkas pagganap o performance utterances ay ang mga sumusunod. Pagsulat ng thesis, pagsulat ng pamanahong papel, pagbibigay ulat, at pagtuturo. Sa imahinatibo, ito ang tungkulin ng wika kung ginagamit ito sa pagpapalawak ng imahinasyon. Ang mga halimbawa nito ay ang pagsulat ng tula, awit, kwento at iba pang malikhaing kwento. Ngayon, muli nating balikan ang mga siniping pahayag mula dun sa balita. Tama! Anong sabi ni Pangulong Duterte? Pilipinas, nasa first wave pa rin ng COVID-19 pandemic. Batay sa ating natutuhan sa iba't ibang gamit ng wika sa lipunan, maaari nyo bang tukuyin ito? Tama! Ito ay nasa informatibo sapagkat ito ay nagbibigay ng impormasyon patungkol sa COVID-19 pandemic na ang Pilipinas ay nasa first wave. Ngayon, para sa ating pangkatang gawain, isadula ang mga sumusunod na halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. Para sa unang pangkat, ang nakatakda sa inyo ay sitwasyon sa ospital. Sa ikalawang pangkat ay sitwasyon sa tahanan. Para naman sa ikatlong pangkat ay sitwasyon sa opisina ng publikasyon at panghuling pangkat ay sitwasyon sa newsroom. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang makapaghanda sa inyong isasagawang pagsasadula. Ngayon, magsitungo na kayo sa inyong mga breakout room. Ngayon, bago niyan ay ibibigay ko rin ang rubric sa pagbibigay ng score o marka sa inyong pagsasadula. So, presentasyon, kinakailangang malinaw at napakahusay ng pagpapaliwanag. Ito ang ating mga kriteria, ha? Okay? May 5 puntos. Isa pang kriteria ay nakakapagpamalas ng pagiging malikhain sa pagsasadula. Ito ay magmumula sa orihinalidad, 5 puntos. At lahat ay aktibong nakikilahok sa gawain. So, kooperasyon ang kailangan dito, 5 puntos. Meron tayong 15 puntos. Ma'am, narito po ang aming output ng unang pangkat. Sa sitwasyon po sa lugar ng ospital, ay nagre-reseta ang doktor ng gamot para sa kanyang pasyente. Sabi po ng pasyente, "Magandang araw po, Dr. So. Napansin ko po na namumula ang mga mata ko. Hindi ko po alam kung bakit nangyari ito. Napansin ko lang po ito kagabi. Ano po ang kailangan kong gawin?" Tumugon ng doktor. "Hinawakan o nirab mo ba ang iyong mata? Mukhang nairita siya." Sumagot ang pasyente. "Oo, nahawakan ko ang aking mata kahapon." Sumagot naman ng doktor. "Ngayon, bibigyan kita ng reseta para sa eye drops. Sa susunod, huwag mo talagang hawakan ang mga mata mo." Sumagot ang pasyente. "Sige po, salamat Dr. So. Paalam." At tumugon muli ang doktor. "Paalam." Ma'am, ang gamit po ng wika dito sa sitwasyong ito ay regulatory sapagkat nagbibigay po ng panuto ang doktor at nagreseta po siya ng gamot para sa kanyang pasyente. Mahusay ang pagpapaliwanag at pagsasadula. Dahil dyan ay binibigyan ko kayo ng 15 puntos at virtual clap! Sa ikalawang pangkat naman po ay ang sitwasyon po ay sa tahanan. Ngayon, ang halimbawa po nito ay isang halimbawa ay kung
sinasabi ng kliyente sa arkitekto kung paano niya gustong ipagawa ang bahay niya. Okay, sinasabi ng kliyente sa arkitekto kung anong gusto niya sa kanyang pinapagawang bahay. So, ganito po ang sabi ng kliyente. Magandang umaga. Sabi naman po ng architect, magandang umaga sa iyo. Tungkol sa bahay mo, ano bang ideyang disenyo ang gusto mo? Tumugon ng kliyente, gusto ko ng modern look at karamihang puti na bahay ang pintura. At tumugon muli ang architect, sige, gagawin ko ang lahat para matupad ang ideya mo. Ma'am, ang gamit po ng wika dito ay instrumental sapagkat ito po ay nakikiusap o nagbibigay ng utos. Ang halimbawang susing salita ay ang gusto ko. Tama ba? Aking mga mag-aaral ang kanilang isinagawang pagsasadula? Magaling! Dahil din dyan ay magkakamit ang grupo nyo ng 15 puntos. Mahusay! Bigyan din natin sila ng isang virtual clap. Sa ikatlong pangkat po, ang naitakdang gawain sa amin ay sa lugar o sitwasyon na nagaganap sa opisina ng publikasyon o publication. Nag-uusap ang editor at may akda tungkol sa kabanata sa nobela. Sabi po ng editor, sa aking opinyon, dapat mas maging komprehensibo ang mga mensahe mo rito. Tumugon ng may akda, pero sa akin, importante yung detalye para sa karakter sa darating na kabanata. Tumugon ng editor, pwede yung detalye pero mas mabuti kung babaguhin yung pangungusap para maging komprehensibo ang talata. At muling tumugon ang may akda, oo, gusto ko sa ideyang yan. Ang gamit po ng wika dito sa lipunan ay personal. Sapagkat ibinibigay po ng opinyon ng editor ang kanyang mga suhestyon patungkol doon sa mga kabanata ng nobela, doon sa kanyang pakikipag-ugnayan o doon sa kanyang kausap na may akda. Talaga nga namang in-apply ninyo ang inyong natutunan sa ating talakayan. Tumpak! Dahil dyan ay magkakamit din kayo ng perpektong score o marka na 15 puntos. Mahusay, bigyan din natin sila ng virtual clap. Kami po ay naririto upang magbigay ulat sa isinagawang pagsasadula. So sa amin naman po ang naitakda ay ang lugar ng newsroom. Ngayon ito po yung mga inaasahang nagaganap na dialogo sa newsroom. Halimbawa po ay ang pag-uulat ng panahon. Narito ang mga detalye ukol sa panahon bukas. Magiging maaliwalas ang panahon. Kung kaya't ay maaari na kayong mamasyal, ngunit tiyakin o siguraduhin lamang na sumusunod kayo sa health protocols na pinatutupad ng ating pamahalaan. Ma'am, ito po ay informatibo sapagkat nagbibigay po ito ng mga datos o impormasyon na may kaugnayan sa pag-uulat ng panahon. Tumpak! Bibigyan ko din ang panghuling pangkat ng perpektong score na 15 puntos. At bigyan din natin ang huling pangkat ng virtual clap. Napakahuhusay ninyo. Nakakatuwa kayo. Ngayon ay tignan natin kung marami kayong natutunan tungkol sa ating paksang tinalakay. Ang pangalan ng ating laro ay Who Wants to be a Millionaire?
Ikaw ba ay may tiwala sa sarili? Tiyak kong may tiwala ka sa iyong sarili na masasagutan mo ang mga katanungang ito. Narito ang ating mga papremyo. Ang unang item o unang katanungan ay tinutumbasan ng 5,000 hanggang sa ikalawa na may 10,000, ikatlo, ikaapat, ikalima, ika-6, ika-7, ika-8, hanggang dumako tayo at dumating sa 10 mga katanungan at kapag ito ay yung nakumpleto, sagutan at na-perfect mo, ikaw ay makakatanggap ng 1,000,000. Narito ang ating panuto. Tukuyin kung anong gamit ng wika sa lipunan sa mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Unang katanungan na may 5,000 piso. Bawal umihi rito. Narito ang ating mga pagpipilian. Letter A, imahinatibo. Letter B, regulatory. Letter C, personal. Letter D, interactional. Ano ang iyong tamang sagot? Ano ang iyong sagot? Tama! Regulatory. Ikalawang katanungan na may 10,000 piso. Pakiabot mo naman ang aklat mo na nasa ibabaw ng mesa. Narito ang mga pagpipilian. Letter A, instrumental. Letter B, regulatory. Letter C, interactional. Letter D, personal. Ano ang iyong sagot? Tama! Letter A, instrumental. Dumako na tayo sa ikatlong katanungan na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Maaari ko bang malaman kung gaano katagal bago matapos ang proyektong ito? Ito ang mga pagpipilian. Letter A, instrumental. Letter B, personal. Letter C, informatibo. Letter D, heuristiko. Tama! Letter A, instrumental. Ika-4 na katanungan na may 50,000 piso. Smoking area. Narito ang mga pagpipilian. Letter A, regulatory. Letter B, heuristiko. Letter C, imahinatibo. Letter D, informatibo. Tama! Letter D, informatibo. Para sa ikalimang katanungan na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Slow down school zone. Narito ang iyong mga pagpipilian. Letter A, informatibo. Letter B, instrumental. Letter C, personal. Letter D, regulatory. Tama! Ang tamang kasagutan ay letter D, regulatory. Para sa ika-6 na katanungan na tinutumbasan ng halagang 100,000 piso. Pagsulat ng liham sa kaibigan. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Letter A, instrumental. Letter B, interactional. Letter C, personal. Letter D, regulatory. Tama! Letter A, instrumental. Para sa ika-7 katanungan na nagkakahalaga ng 250,000 piso. Pagbibigay ng direksyon sa pupuntahan.
Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Letter A, personal. Letter B, instrumental. Letter C, regulatory. Letter D, interactional. Ano? Tumpak. Letter C, regulatory. Para sa kalahating milyong piso, ito ang ating ikawalong katanungan. Pagpapaalala ng ina sa anak sa oras ng pag-uwi. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Letter A, imahinatibo. Letter B, regulatory. Letter C, interactional. Letter D, personal. Letter B, regulatory. Mahusay. Para sa ikasyam na katanungan na tinutumbasan ng halagang 750,000 piso. Pagbibigay ng panuto sa pagkuha ng pagsusulit. Letter A, heuristico. Letter B, personal. Letter C, interactional. Letter D, regulatory. Ang tumpak at tamang kasagutan ay letter D, regulatory. At dumako na tayo, humantong na tayo sa ikasampung katanungan na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Pag-uutos sa kapatid sa paghahatid ng pagkain. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Letter A, instrumental. Letter B, regulatory. Letter C, personal. Letter D, heuristico. Mahusay! Letter A, instrumental. Dahil dyan ay maraming salamat. Ikaw ay nanalo ng 1,000,000 karunungan at kaalaman na magagamit mo at may apply mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa iyong paglahok. Ngayon, aking mga mag-aaral, sa katanungan na bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang impormasyon sa paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon sa lipunan? Tama! Sino mang gumagamit ng wika upang makipagkapwa ay dapat nakakaalam ng wikang ginagamit ng kanyang katalastasan. Hindi sila nagkakaunawaan kung hindi nila nabatid ang wikang ginamit sa isa't isa. Kaya, ang mga taong namumuhay sa isang lipunan at nakapag-uusap gamit ng wika ng kapwa nila ay nasasalita at naunawaan nila ay mas lalong nagkakasundo at nagkakaisa sila. Ngayon ay ibigay nyo nga ang inyong pansariling kasagutan batay sa mga sumusunod na pahayag. Naniniwala ka ba na malaki ang magagawa ng mga kabataang tulad mo sa pag-unlad ng paaralan, komunidad at bansa? Pangatwiranan? Oo, tama. Sa paaralan, ang iyong tinig at boses ay may malaking nagagampanan o impact. Diba sa paaralan na lamang ay maaari mong magbigay lakas ng loob sa kapwa mong mag-aaral na sa kabila ng pandemya ang ating nararanasan at sa sistema ng distance learning ay nararapat na mag-aral silang mabuti. Lahat ng mga output na ipinagagawa ng guro ay dapat maipasa sa tama at taktang oras. At ang lahat ng mga pinatutupad ng paaralan at ng kagawaran ng edukasyon ay nararapat sundin. Sa ganang komunidad naman, tama dahil nasa panahon tayo ng pandemya ay maaari mong magkaroon ka ng panawagan o patungkol sa
sa mga magagawa mo para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Diba? Una, ugaliin ang madalas sa paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ayan. Maari mo ring sabihin sa komunidad na lumayo, 'di ba? Sa mga nasasakupan mo sa komunidad na lumayo at takpan ang bibig at ilong kapag uubo at babahin gamit ang panyo at o kaya tissue. Umiwas din sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. Umiwas sa paghawak ng mga hayop na apektado ng COVID-19. At kung may mga alagang pet, ay huwag kakalimutang maghugas ng mabuti ng mga kamay. At siguraduhin ang pagkain tulad ng karne at isda ay naluluto ng maayos. At pagdating naman sa pamahalaan, 'di ba, sa ating bansa ay magbigay ka ng pampalakas ng loob na sila ay magrehistro, 'di ba, sa COMELEC at ihayag ang kanilang pagsuporta sa pamamagitan ng pagboto sa darating na eleksyon, hindi ba? At iluklok ang nararapat na talagang magbibigay ng tunay na serbisyo at maglilingkod para sa ating bansa. Tama, ang gagaling ninyo. Okay, ngayon sa ating kasunduan ay tukuyin ang karaniwang gamit o tungkulin ng wika sa inyong komunidad. Ilarawan ito at tukuyin kung sino ang karaniwang sangkot sa nasabing gawain at kung paano nito napabubuti ang kanilang pakikipag-ugnayan. Maghanda sa inyong gagawing pasulat na pag-uulat, ha? Ngayon, para sa ating pagkain pangkaisipan, lagi niyong tatandaan na makinig sa aral ng inyong mga magulang bago ka ipahamak ng iyong kapusukan, tigas ng ulo at hilaw na kaisipan. Hanggang sa muli nating pagkikita, marami pa tayong leksyon at aral ng buhay na ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli, paalam! Narito ang mga sanggunian na ginamit sa ating video learning material. Mula sa internet, mula sa aklat at module. Tandaan! Makinig sa aral ng iyong mga magulang bago ka ipahamak ng iyong kapusukan, tigas ng ulo at hilaw na kaisipan. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig at pakikilahok. Marami pa tayong aral at leksyon ng buhay na pagsasaluhan. Sa tanong mo, sagot ko. Para sa iba pang mga katanungan ay maaari kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa ating group chat. Sino sa inyo ang mamumuno sa pangwakas na panalangin? Maraming salamat! Salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay ng inspirasyon at gabay sa amin upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Amen. Hanggang sa muli, paalam!